1-0. Ayun. Winner by default si Bro Defender. So, 2-0 score Bro, nun, para brother. 2-0. maganda. Latag mo yung presentation mo para pakinggan Hindi, natin. pag-declare muna natin yung moderator. Pag-declare muna natin yung host natin. Oh, yung host, declare mo muna. Ayon, salamat sa ating host, ano? Dineclare na po yung panalo ng affirmative, Bro Defender. Sa topic na papatunayan ayon sa Biblia na alam ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagparito sa paghukom. Ayan, napakaganda ng topic, ano? At paano naman natin mapapatunayan, mga kaibigan, at sa 16 million nanonood ngayon sa live streaming ng ating kaibigang si Bioverista. So, ang sabi dito sa Isaias, no, 46:9, verses 9 and 10, ano, sabi ng Diyos, ako'y Diyos at walang gaya, papahayag ng wakas mula sa pasimula na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. So ano ang ibig sabihin ng Diyos? No? Siya daw ay nagpahayag ng wakas mula sa pasimula, mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, gaya ng paghuhukom. No? So, ipinahayag ba yung umpisa hanggang wakas. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, ano, mga kaibigan, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. So, alam ng Diyos, ipinahayag na ng Diyos na yung paghuhukom, no? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay. So, tama ang sinasabi sa Isaiah 46, o Diyos walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, gaya ng paghuhukom o wakas. Natin sa Mateo 24 ay paano natin nasabi, no, ayon sa Biblia, na alam nga ni Kristo ang araw at oras, kasi siya mismo ang nagsabi, no? Ang sabi ni Kristo at kung paano ang mga araw ni Noe, no? Matthew 24:37 ang sabi, kung paano ang mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw sila'y nagsikain, nagsisiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, hanggang sa araw, yung specific day, ano, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, ay gayon din naman ang pagparito ni Kristo o anak ng tao. So may comparative statement si Kristo na pinapatunayan niya, no, ayon sa nakasulat, is alam talaga ni Kristo. Kasi mayroon siyang sinabi, ano, tungkol sa kanyang pagparito, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, ay gayon din naman ang pagparito ko.
no? Sabi ni Kristo, pagparito niya. Eh di alam niya, no? Kung alam natin mag-analyze ng talata o pananalita, sinabi na nga ni Kristo, gaya ng araw, no? Na pumasok sa daong sinuwi, ay gayon din naman ang pagparito ko o pagparito ng anak ng tao. So therefore, alam na alam ni Kristo ang araw at oras ng kanyang pagparito. Sa katunayan, no, kung babasahin mo yung Mateo 24:50, ito ang ating mababasa. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw at oras na hindi nila niya nalalaman. No? Sino ang hindi nakakalam? Yung dadatnan. Pero yung darating, ang sabi, darating ang Panginoon sa araw at oras. No? Gaya ng araw na pumasok sinuwi sa daong, dumating ang paggunaw ay gayon din ang pagparito ko, sabi ng Kristo. No? So alam niya. At isa sa patunay na alam ni Kristo kung paano ang Ama, sabi sa 4:12 ng Santiago, ang Diyos, no, iisa, tinutukoy, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Ngayon, itong iisang tagapagbigay ng kautusan at hukom, ipinagkaloob niya ngayon yung paghuhukom sa anak. Kaya ang sabi sa Juan 5:22, sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So diyan sa mga talata na yan, sa nakasulat sa sulat ni Juan, no, maliwanag na ipinagkaloob ng ama sa anak ang buong paghatol. So ibig sabihin, alam ni Kristo na siya ang hahatol sa araw at oras. O bakit naman alam ni Kristo na siya ang hahatol sa araw at oras? Kasi sabi naman sa gawa, no? Sinasabi sa gawa 17:31, siya'y nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom, no? Ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So therefore, mayroong nang nakatalaga sa araw ng paghukom, yung lalaki na pinatunayan, no, ng Diyos nang binuhay niya na maguli si Jesus. Sabi sa 3:15, no, inyong pinatay, gawa 3:15, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. So, pinatunayan ng Diyos na yung pinatay na lumikha ng buhay, yon ang itinakda na hahatol, no, sa araw at oras. Kasi ang Diyos nagtakda na ng araw at oras. Ngayon, nagtalaga din siya ng isang hahatol. Yun po ay si Kristo. Kaya kung babalikan natin, no, yung Juan 5:22 ang sabi, no, sapagkat ang ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So ibig sabihin, alam na alam ni Kristo na siya ang hahatol, siya ang itinalaga, itinakda, no, para humatol sa araw at oras ng paghuhukom. So, napakaliwanag mga kaibigan, na kaya nating patunayan ayon sa kasulatan na yung Matthew 24:36, no? Alam ni Kristo ang araw at oras, no? Isa pa sa pagpapatunay, no, na alam ni Kristo ang araw at oras, no? Yung namang nakasulat sa Juan 16, no, kung babasahin natin yung Juan 16, no, malalaman natin na alam talaga ni Kristo yung araw at oras. Kasi ang Ama nagpahayag na siya ng mga bagay na hindi pa nangyayari mula sa umpisa hanggang wakas. Kaya yung pahayag na yon, sabi ni Kristo, lahat na yon ay akin. So, mababasa natin sa Juan 16:31
13 hanggang 15. Sabi dito, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating gaya ng paghukom. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. So napakaliwanag, lahat ng bagay na nasa Ama ay akin. Bakit? Bakit sinabi ni Kristo na akin? Si Kristo, sabi sa Colossus 2:3, sa Kanya, no? Siya ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan at lahat ng kaalaman. Lahat ng ipinahayag ng Ama mula sa umpisa hanggang wakas, kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman na kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, lahat ng nasa Ama ay akin. So maliwanag, walang itinatago ang Ama na hindi alam ni Kristo. Kasi lahat ng karunungan, kayamanan ng karunungan at lahat ng kaalaman na kay Kristo na. Kaya sabi ni Kristo sa Mateo 28, no? Babalikan natin ang Mateo 28. Sabi dito sa 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, yung otoridad ng Ama tungkol sa araw at oras, sabi ni Kristo, naibigay na sa akin. No? Ngayon, kung naibigay na kay Kristo, ano naman ang sabi, ang ulat naman ni Juan? No? Sa 13:1 hanggang 3. Basahin natin, ano? Kung naibigay na kay Kristo ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan ng Ama, ito naman ang sabi ni Juan sa 13:1 hanggang 3. Bago nga magpista ng Paskwa sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga nasa kanya na nasa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon nang mailagay ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. So talastas na ni Jesus ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Ano yon? Lahat ng kapangyarihan ng Ama tungkol sa araw at oras, no? Na ang sabi ni Kristo sa Gawa 1:7, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. At yung kapamahalaan ng Ama, sabi ni Kristo sa Mateo 28:18, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, sa konklusyon ng ating presentation sa ating mga latag is napatunayan natin na alam ni Kristo ang araw at oras ng paghukom kasi ipinagkaloob na sa kanya ang buong paghatol. Pag sinabing buong paghatol is hindi yan kulang, no? Sabi sa 5:22 ng Juan, ang Ama ay hindi humahatol sa kanyang sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob sa anak ang buong paghatol. Ayun, napakatindi po ng ating pahayag, na at napatunayan natin sa ating kaibayo, sa ating kadiskusyon ngayong gabi, dalawang ulo, dalawang debater ng INC ay ating natalo, Ayan, Mr. Host, at kung mayroon magtatanong doon sa ating latag ay pwede nating pagbigyan base sa ating presentation. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayong gabi. Hindi, walang tumutol na INC, tahimik lang. Tanggap yung Wala. Ayun. Maraming salamat. Walang tutol eh. Wala eh.
Talo eh, talo. Dalawang ulo, talo. Dalawang ulo, nasa ako. Ba, bro, Hindi ulit, humarap. Peter? Ikaw ba ulit lalaban next Sunday muna? Kasi hindi ka Ay, ikaw na. Ikaw na ang kasunod. Hindi, si Mario pa muna eh. Patapos ako. Sabi ni Mario, ano daw, main event daw siya. Last sila ni Seriac. Si Fighter mo. fighter pa. Okay, okay. Lalaban ba yan si Bread Fighter? Lalaban yan. Okay. O 46 minutes na, wala na yun, ano? Na 2-0 na TR bro. Una kay Jules, sunod sa'yo.